ito na po ang pangatlong mensahe sa ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Hebreo at nais kong ipaalala sa atin ang ating unang mensahe ay pinamagatan kong God's New Covenant Messenger versus the Old Testament Messengers. At ang pangalawa ay the Son of God superior to the angels. The Son of God superior to the angels. Hinihiling ko po na lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos nating babasahin mula rito sa Kabanata 2 ng Aklat ng Hebreo. Hebrews chapter 2 verse 1 to 18. Buong kabanata ng Hebrews chapter 2 verses 1 to 18. We must pay the most careful attention therefore to what we have heard so that we do not drift away. For if the message spoken through angels was binding and every violation and disobedience receive its just punishment, how shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. Verse 4, God also testified to it by signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Spirit, distributed according to his will. It is not to angels that he had subjected the world to come, about which we are speaking. Verse 6, but there is a place where someone has testified what is mankind, that you are mindful of them, a son of man, that you care for him. You made them a little lower than angels. You crowned them with glory and honor and put everything under their feet. But in putting everything under them, God left nothing that is not subject to them. Yet at present we do not see everything subject to them, but we see Jesus, who was made lower than the angels, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through suffering. Verse 11, both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. He says, I will declare your name to my brothers and sisters. In the assembly, I will sing your praises. And again, I will put my trust in him. And again, he says, here I am, and the children has given me. 14. Since the children has flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who are all their lives were held in slavery by their fear of death. For surely it is not the angels he helps, but Abraham's descendants. For this reason he had to be made like them, fully man in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po kayo. Nais kong sabihin sa inyo na isa sa mga ginagawa ng mga nakikinig sa salita ng Diyos sa Old Testament ay tumatayo sila sa tuwina na sila ay nagbabasa ng kasulatan. At palagay ko ay kailangan natin ang ganyang paggalang sa salita ng Diyos, bagamat sa ngayon ay hindi ko nagagawa sapagkat ako ay nasa computer sa pagkakataong ito. Obserbahan natin na pagkatapos ng dalawang mensaheng iyon tungkol sa higit na kadakilaan ng anak ng Diyos sa mga tagapagsalita ng Diyos sa lumang tipan at pagkatapos ay ikinumpara niya ito sa mga anghel, sa ngayon ay tila ang sumulat nito ay bumaling sa kanyang mga tagabasa kung ano ang obligasyon nila sa kanilang mga napapakinggang mensahe at kung bakit. Higit sa lahat, para sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, ay ilagay din natin ang ating mga sarili sa kanilang kalalagayan. Tayo man ay mga hentil, kung tayo ay nasa kanilang kalalagayan din, at ako'y naniniwala na lahat ng mga nandirito ay applicable sa atin, maliban na lang siguro na tayo ay hindi naman talaga kasama sa tipan ng Diyos sa mga Hudyo.
Pero sa pakikinig sa mga salita ng Diyos, salita ng Panginoon, ay wala tayong pinagkaibahan sa aplikasyon nito sa ating mga buhay. Maalala ko yung sinabi ng aklat ng Kolosas na wala ng Hudyo, wala ng Hentil, wala ng barbarian, wala ng Saitian, walang alipin, at walang malaya, ang lahat kay Kristo ay pare-pareho. Agad tayong pupunta dito sa ating pag-uusapan. Sinabi ng talatang isa, we must pay the most careful attention therefore to what we have heard so that we do not drift away. Ito po yung sinasabi ko na ngayon ay bumabaling ang sumulat sa kanyang mga tagapakinig kung ano ang kanilang obligasyon sa kanilang mga napapakinggan. At pansinin po ninyo na sila ay pinag-iingat sa kanilang mga napapakinggan ng higit, parang higit kaysa doon sa mga napakinggan nila sa mga mensahero ng lumang tipan. Para bagang sinasabi niya na kung yung mga yun ay nananagot at yan ay makikita natin mamaya, na kung yung mga yun ay nananagot sa kanilang mga napapakinggan mula sa mga mensahero sa Old Testament, ay dapat isaalang-alang nila itong tagapagsalitang ito sa bagong tipan. Pero ang nakikita ko rito sa verse 1, mga kapatid, is the loving urge from the author. Loving urge from the author. At yan ay dapat nating makita na kapag may nagpapaalala sa atin ng masidhi sa ating napapakinggan na dapat ito ay isabuhay natin, ay ibilang natin na ito ay pag-ibig nila sa atin. Nais kong sabihin na sa panahon tayo na kapag katama ang sinasabi natin sa mga tao, ay marami ang nagagalit, lalo na kung ito ay hindi tutugma sa kanilang kagustuhan. Kaya ang tanong ay, mahal ba natin ang ganitong mga pagpapaalala sa atin na dapat ay hindi natin pinapalagpas ang ating mga napapakinggan? At ano ang kanyang layunin? Sabi niya, so that we do not drift away. Una muna na nais kong makita natin na kaya ko sinabing si Pablo ang sumulat ng aklat na ito ay sapagkat mukhang sanay na sanay siya pagdating sa mga barko. Maraming karanasan si Apostol Pablo pagdating sa mga barko sapagkat sa kaniyang kapanahunan bilang isang misyonero, kalimitan kapag kasi naglalakbay sa mga ibang probinsya na sa ngayon sa atin ay ibang bansa, ang kanilang ginagamit ay mga bangka. Nais kong ipakita sa inyo ang mga ilan sa kanyang karanasan sa paglalakbay sa pamamagitan ng mga barko. Sa Acts 16:11. Acts 16:11. Basahin nyo na po yan. Acts 21:1. Acts 21:1. At sa Acts chapter 27, buong chapter. Yan po yung paglalakbay ng siya ay dalhin na nila sa Roma upang litisin. Pero ganito ang sabi ng 2 Corinthians 11:25. 2 Corinthians 11:25. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent night and day in the open sea. Diyan ay makikita natin ang mga karanasan ni Apostol Pablo sa pagsakay ng mga barko sa kanyang paglalakbay. Pero balikan natin kung ano ang kanyang sinasabi at makikita natin na napakaganda ng intensyon ng mga ngaral na ito kapag pinapaalalahanan niya ang kanyang mga tagapakinig na nabigyan ng halaga, masidhing pagpapahalaga ang kanilang napapakinggan. Para tingnan niyo po yung kanyang intensyon. Para sila ay hindi unti-unting lumayo. Yan po yung drifting. Ang drifting ay nagaganap sa mga bangka o kaya ay barko kapag ito ay hindi nakaangkla ng maayos. Sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng tubig ay unti-unti ito ay papalayo doon sa kanyang orihinal na kinalalagyan. At yan ay makikita natin na kung ayaw nating lumayo talaga sa Diyos, at alam ko na wala namang may gustong lumayo sa Diyos, pero kapag hindi natin isinasabuhay ang ating mga napapakinggan, lalo na kung ito yung mga katotohanan,
ay sinisigurado ko na tayo ay unti-unting lalayo sa Diyos. Kung gayon ay makikita natin na ang dahilan ng unti-unting paglayo ng marami sa Diyos ay hindi pagsasabuhay sa kanilang napapakinggan. Akala ng marami ay okay lang na palalagpasin ang bawat pagkakataon na isabuhay, na palalagpasin isagawa ang kanilang napapakinggan. Hindi nila nakikita na ang pagsasabuhay sa kanilang napapakinggan ay antidote o paraan para hindi sila lumayo sa Diyos. Ordinaryo na nalalayo ang isang Kristiyano sa Diyos kapag hindi niya isinasabuhay ang kanyang napapakinggan. Ordinaryo na nalalayo ang isang Kristiyano sa Diyos kapag hindi niya isinasabuhay ang kanyang napapakinggan. Gaano mang karami ito, gaano mang katutuo ito, ordinaryo na. Sigurado yan na ikaw ay tatangayin unti-unti mula sa iyong relasyon sa Diyos. Iba na po yung mga nakikinig ng mga entertainment lamang sa kanilang mga simbahan sapagkat yan ang karamihan sa ating kapanahunan. At minsan ay meron pa silang maraming estratehiya na ginagawa para ang kanilang mga miyembro ay manatili lamang doon na maging masaya. Pero makikita natin na itong kalalagayan ng mga Hudyo na ito na nape-persecute dahil sa kanilang pananampalataya ay may dahilan sana sila pero hindi eh. Kaya makikita natin na anumang mga kaganapan sa buhay nating mga Kristiyano ay hindi dapat tayong lumalayo sa Diyos. Tingnan niyo po ito. Ang pakikinig at pagsasabuhay sa ating mga napapakinggan ay pagpapakita ng paggalang sa nagbibigay ng mensahe sa atin. Ang Diyos po ang tinutukoy ko diyan. Nagpapakita rin ito ng pananampalataya kapag sinasabuhay natin ang ating mga napapakinggan. Tandaan niyo ito. Kapag tayo ay lumalayo sa Diyos, walang ibang dahilan kundi dahil tayo ay hindi nagsasabuhay sa ating napapakinggan. Punta tayo sa verse 2. Ganito ang kanyang sinabi. For if the message spoken through the angels was binding, and every violation and disobedience receive its just punishment. Diyan po ay makikita natin ang ipinapakita niya na malinaw na kaibahan at pagkakapareho ng ilang bagay sa kanila at sa nakaraan. Ulitin ko po, for if the message is spoken through angels, yung angels diyan ay malamang mga messengers din. Pero ano pa man mga kapatid ay nakita na natin sa nakaraang mensahe ang higit na kadakilaan ng ating mensahero sa mga huling araw na ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo kaysa sa mga anghel. At ang sinasabi niya, kung doon ay pinapanagot ng Diyos ang mga nakikinig sa mga mensaherong tao at mga anghel sa kanilang napapakinggan, ay makikita natin mamaya kung ano ang kanyang sinasabi tungkol sa pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kayo ay aking tatanungin, mayroon ba kayong maalala na mga pagpaparusa ng Diyos sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsalansang sa kanilang mga napapakinggan? Meron ba kayong maalala? Kung wala, ay nais kong basahin sa atin ang unang Korinto, Kabanata 10, 1 Corinthians chapter 10. Sundan po ninyo at ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa mga Israelita sa ilang. Verse 1, sabi niya, for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they passed through the sea. They were all baptized into Moses, into the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food. They drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them. That rock is Christ. Nevertheless, God was not pleased with the most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Ang unang ginawa ni Apostol Pablo rito sa kanyang mga sinulatan ay ipinaalala niya ang mga ginawa ng Diyos para sa mga Israelita sa ilang na tinatawag pa niyang mga forefathers, mga magulang ng mga taong ito. Subalit pagkatapos ay sabi niya na marami sa kanila ay nangalat ang kanilang katawan sa ilang.
Kaya kung titingnan natin ay tila walang pinagkaiba ang kanyang mga audience dito sa mga hentil na ito ng mga taga-Korinto doon sa mga sinasabihan niya sa aklat ng Hebreo. Pero dapat nating maalala na merong comparison na ginagawa ang sumulat sa mga Hudyo kaysa sa ating mensaherong ang anak ng Diyos. Ang ipinapakita ko rito sa inyo sa aklat ng Korinto ay ang makaganapan sa lumang tipan na kung saan, paano at gaano kabigat ang pagpaparusa ng Diyos sa mga hindi nakinig sa mga mensahero sa Old Testament. Sinabi niya sa verse 6, "Now these things occurred as an example to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters as some of them were. As it is written, the people sat down and ate and drink and got up to indulge in revelry. We should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes. And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel." Kung papansinin niyo ang sinasabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay makikita natin na yung palang nagparusa rin sa kanila sa Old Testament ay ang Panginoong Jesucristo. Pero balikan ko lang na sabihin sa inyo na pinagkukumpara ng sumulat dito sa aklat ng Hebreo ang mga mensahero ng Old Testament at ang mensahero ng New Covenant. Ang punto ko diyan ay kung gaano kabigat ang pagpaparusa ng Panginoon sa mga hindi nakinig, sa mga tao at mga anghel na mensahero ng Diyos sa Old Testament, ay higit itong ating Panginoon Kristo na siyang tagapagsalita sa mga huling araw. Yan po ay sa ilang pa lamang. At alam natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila doon sa Promised Land, doon sa Kanaan o Israel na. Ang daming pagpaparusa ng Diyos na ginawa sa kanila dahil sa kanilang hindi pagsasabuhay sa kanilang mga napapakinggan. Alam din natin na ilang beses din silang pinadala ng Diyos sa pagkabihag. At kung maalala nyo, ang huli ay noong ang Panginoong Kristo na ang hindi nila tinanggap ay ipinadala sila sa pagkabihag sa iba't ibang bansa sa Europa. Paalala ko sa inyo na diyan naganap ang Holocaust, ang pagpatay ni Hitler ng 1.6 million sa gas chamber, kung hindi ako nagkakamali. At minsan pa ay ipaalala ko sa inyo na ang babala niya ay yung comparison. Kung yung mga nakinig sa mga tao na hindi nila isinabuhay ang kanilang napapakinggan, ay grabe ang kanilang sinapit. Sabi niya, gasino pa kapag hindi natin pinakinggan ang mensahero ng New Covenant, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo, maraming Kristiyano ay sinasabi nila, hindi sa akin yan, hindi na para sa atin yan, sapagkat tayo ay na kay Kristo na. At ang na kay Kristo ay hindi na pararanasin ng ganyan. Mga kapatid, New Testament ito, New Covenant ito, mga mananampalataya ito na binababalaan sa kanilang hindi pagsasabuhay, sa kanilang napapakinggan. At baka sabihin nyo sa akin, mga Hudyo yan eh. Doon ay binasa ko sa inyo sa aklat ng Korinto na ibinigay din ni Apostol Pablo na halimbawa, malinaw na yun ay mga hentil na pinagsasabihan din ng katulad dito sa ating pinag-aaralan sa aklat ng Hebreo. Punta tayo sa verse 3 and verse 4. How shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation, which was announced by the Lord, was confirmed to us, those who heard Him. How shall we escape? By the way, ang punto natin doon sa verse 2 ay clear, contrast, and similarities. Clear, contrast, and similarities. At dito naman sa verse 3 and 4 ay stern warning. Stern warning. How shall we escape if we ignore? At ang tanong ay pinapaniwalaan ba natin yan? Meron bang posibilidad na hindi natin isinasabuhay ang ating napapakinggan? Gaano ka nakatagal na Kristiyano? Ano ang nangyayari sa buhay mo? Meron bang pag-asenso sa iyong pananampalataya? Hindi kaya
Parang pabalik-balik ka lang sa pagkasanggol at ang dahilan niyan ay hindi pagsasabuhay sa iyong napapakinggan. Makikita nyo na pagkatapos niyang babalaan ang mga ito, ay nagbigay siya ng mga pruweba. Sinabi pa niya, "This salvation, which was announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard Him." Ang salvation po diyan ay tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa atin sa kasalanan at sa ating mga pagkakasala. Alam niyo, pinagsasama ko po lagi ang dalawang yan o kalimitan ng dalawang yan na tayo ay iniligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan kapag sumampalataya tayo sa Panginoon, pero hindi hanggang doon lamang. Patuloy na inililigtas tayo ng Diyos sa ating mga pagkakasala at yan ang tinatawag na justification and sanctification. Magkaiba ang dalawang yan. Ang justification ay naganap sa ating born-again experience. Ang sanctification ay bahagi ito ng discipleship process ng isang mananampalataya. Pag binasa nyo ang verse 4, ay makikita nyo na pinapaalalahanan sila tungkol sa hindi kakulangan ng Diyos sa pagbibigay ng pruweba para sana ay isabuhay nila ang kanilang napapakinggan. Sinabi niya sa verse 4, "God also testified to us by signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to His will." Lahat ng yan ay naranasan talaga ng mga Hudyo sa kanilang mga mata. Kung ito yung mga Hudyo na nandoon sa aklat ng gawa. At kung sa atin ay hindi man natin nararanasan, ay dapat nating paniwalaan ang mga nakasulat sa salita ng Diyos nang sa gayon ay hindi tayo lalayo sa Kanya. Alam niyo po, sa ating kapanahunan, ang pagsasabi ng mga ganito sa mga Kristiyano, mga katotohanan, ay hindi nakaka-encourage sa kanila. Ulitin ko po, marami ay hindi na-encourage sa katotohanan. Ang gusto ng maraming Kristiyano ay sabihin mo lang sa kanila na sila ay aprobado ng Diyos, pasado sa Diyos, kahit hindi tama ang kanilang pamumuhay. Yan ang gustong-gusto ng mga tao, maging ng mga nagsasabing Kristiyano. Pero yung mga totoong Kristiyano, naniniwala ko, ang encouragement nila ay yung natututunan nila ang mga katotohanan. Nasisiwalat sa kanila ang liwanag ng Diyos at nakikita nila ang kanilang mga sarili kung ano ang dapat nilang ayusin. Pinapaniwalaan ko na yung mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay ganyan ang kanilang hinahanap. Punta tayo sa verse 5 to 8. Verse 5 to 8. Sinabi niya, "It is not the angels that He has subjected the world to come, about which we are speaking. But there is a place where someone has testified, what is mankind that you are mindful of them, a son of man that you care for him. You made them a little lower than angels. You crowned them with glory and honor and put everything under their feet. In putting everything under them, God left nothing that is not subject to them. Yet at present, we do not see everything subject to them." Kung naunawaan po ninyo ang mga talatang ito, ano po ang sinasabi ng sumulat? Ang nakikita ko rito mga kapatid ay masasabi ko o tinatawag kong alluring works of goodness. Alluring works of goodness. Ano ang ipinapakita niya? Ipinapakita niya yung magiging kaganapan o gagawin ng Diyos para sa mga maliligtas. Ganito mag-encourage itong sumulat na ito. Alam niyo ba na itong mga talatang ito, nung una akala ko ang tinutukoy niya ay ang Panginoon, pero hindi po, sapagkat sa verse 9 ay makikita niyo na doon ay pinaghihiwalay niya itong mga sinasabi niya rito sa verse 5 to 8 at saka ang Panginoon sa verse 9. Pero ang sinasabi niya rito sa verse 5 to 8 ay tungkol sa mangyayari o gagawin ng Diyos para sa mga mananampalataya. Chinek ko ito ng chinek. At aaminin ko na nung una akala ko ay ang Panginoong Jesucristo talaga ito dahil napakatindi ng gagawin ng Diyos para sa mga mananampalataya. Pero hindi hanggang dito lang. Mamaya ay makikita niyo pa yung mga gagawin ng Diyos para sa mga mananampalataya at ginawa na yung iba. Pati King James Version ay chinek ko rito dahil ang sinasabi niya rito ay
Basahin ko sa verse 7, sabi niya, "You made them a little lower than angels. You crowned them with glory and honor and put everything under their feet." Pagkatapos ay sinabi niya sa verse 8, "And put everything under their feet." In putting everything under them, God left nothing that is not subject to them. Yet at present, we not see everything subject to them. Pag-isipan niyo maigi na doon sa walang hanggang kaharian ng Diyos, itong mga magtatagumpay na mga Kristiyanong ito ay ipinapakita kung ano ang kanilang magiging kalalagayan. Alam nyo, kung hindi ko maalala ang mga ilang talata sa Aklat ng Pahayag at sa mga sinulat ng mga apostol, hindi ko sana ito paniniwalaan. Pero maninaw na pagdating sa walang hanggang kaharian ng Diyos, tayo ay mga katulad ng ating Panginoong Kristo. Nabanggit ko nga na hanggang ngayon ay hindi pa inaalis ng Panginoon sa Kanya ang lahat ng pagkatao o ang pagiging tao at tayo ay maghaharing kasama Niya. Maalala ko yung sinabi ng Panginoon sa mga taga-Philadelphia sa Revelation 3:9. Ito ay sinabi niya sa iglesia ng Philadelphia. "I will make those who are in the synagogue of Satan who claim to be Jews, though they are not, but are liars, I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you." Diyan ay nakikita ko ang isang katotohanan sa mga mananampalataya na pagdating ng araw ay magaganap ito sa kaharian ng Diyos. So sa kabuuan ay nakikita natin ang presentasyon nitong sumulat ng aklat ng Hebreo mula doon sa pagbibigay ng babala. At para hindi nila sapitin ang bagay na yon ay kailangang isabuhay nila ang kanilang napapakinggan. At kapag ka nangyari ang mga bagay na yan, ay nandito na ipinapakita sa kanila kung gaano katindi ang pangako ng Diyos. Kaya maalala ko na naman yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, "No eye has seen, no ears have heard what God has in store to those who love Him." At pagkatapos ay sinabi niya, "But God revealed it to us through His Spirit." At ako'y naniniwala na kapag ito ay naunawaan ng isang tao, it is by the revelation of the Holy Spirit at sila ay may encourage sa kanilang pananampalataya. Punta tayo sa verse 9 and 10. "But we see Jesus who was made lower than the angels, now crowned with glory and honor because He suffered death, so that by the grace of God He might taste death for everyone. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of the salvation perfect." Ang portion na ito ay tinatawag ko namang motivating sacrifice. Motivating sacrifice. Dahil dito ay sinasabi niya kung ano ang sakripisyong ginawa ng Panginoon para mapasa atin yung ipinakita sa verse 5 to 8. At anong sinasabi niya rito? "But we see Jesus who was made lower than the angels." Ibig sabihin, nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, ay inilagay siya sa higit na mababa kaysa sa kanyang mga nilalang. Sapagkat alam natin, ang Panginoon kasama ang mga anghel sa kanyang mga nilalang. Colossians 1:16 and 17. And that is a sacrifice. Pero huwag tayong hanggang dun lamang. Kailangan ay umpisan natin yung paghubad ng Panginoon sa kanyang pagka-Diyos para magkatawang tao. At nung pumayag siya na maging anak ng babae, na mula sa fetus na walang alam, walang muang, walang alam sa kaganapan, ganyan ang naging kalalagayan ng anak ng Diyos nung siya magkatawang tao. Kaya kapag binasa nyo ang Isaiah 7:15, ay ipinapakita sa talatang yan na nagpasimula ang Panginoon sa kawalan ng muwang. Nangangahulugan na the Lord emptied Himself of everything. Everything means not only His deity, but also of knowledge and understanding. Nagpasimula talaga siya sa kawalan. Basahin ko itong sinabi ng Luke 2:40. Luke 2:40. "And the child," means Jesus Christ, "grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on Him."
Diyan ay makikita natin na ang batang Panginoon ay lumago sa kaalaman. Hindi lahat ay nandoon kaagad sa Kanya. Alam niyo dito sa sinasabi kong ito, maraming Kristiyano hanggang ngayon ang kanilang pananampalataya o paniniwala tungkol sa Panginoon, bagamat siya ay nagkatawang tao, ay nandoon pa rin ang pagka-Diyos sa Kanya. Alam niyo, pandaraya yan kung hindi inalis ng Panginoon sa Kanya ang pagka-Diyos. Ang dami-daming iniisip ng mga tao sa bagay na hindi nila talaga kayang tanggapin. Pero sinasabi ko nga na meron akong mga talata na pruweba na ang Panginoon talaga ay hinubad niya ang kanyang pagkadiyos na sinasabi ng Filipos at ginawa niya ito. Unang-una ay kailangan siyang tulungan ng banal na espiritu nang nandirito siya maging ng mga anghel. Kailangan ba ng Diyos ng tulong? Ina-anoint ba ang Diyos? O kaya ang Panginoon Kristo ba ay nagpatay-patayan nung siya ay namatay? Siya pala ay nandaya. Ang mga ilang bagay na ito ay hindi talaga kayang tanggapin ng maraming nagsasabing Kristiyano. Pinagpipilitan nila na kahit si Kristo ay nagkatawang tao, Diyos pa rin siya. Ang sinasabi ko rito ay nung ang Panginoon ay nagkatawang tao, talagang 100% talaga na tao siya, wala siyang pagka-Diyos. Inalis nga niya, hinubad nga niya, tao lang siya. Pero iba yung kalalagayan niya bago siya magkatawang tao at pagkatapos nung siya ay muling nabuhay. Tandaan po ninyo yan. Sinasabi ko ang mga bagay nito para makita talaga natin kung gaano ang pagsakripisyo ng Panginoon para sa ganon magkaroon ng kaganpan ang mga bagay nito sa buhay ng mga mananampalataya. Idinidiretso ko na lamang po para sa atin dahil tayo naman ay mga mananampalataya na dapat ay tanggapin din natin ang mga salitang ito na para sa atin. Alam niyo, ang tao, kaya siguro niya hindi matanggap ang ganitong ginawa ng Panginoon sapagkat ang tao, laging nais niya na siya'y maitaas. Yan yung ugaling galing kay Satanas eh. Yung ang tao ay laging gusto niyang siya'y madakila. Pero ang Panginoon, nagawa niyang hubarin ang kanyang pagka-Diyos. At sabi ko nga, nagawa niya na tanggapin na magmula sa isang sanggol o fetus na kailangan niyang magpasimula ng buhay ng katulad sa atin nung tayo ay ipinagbuntis at ipinanganak. Punta tayo sa verse 11 to 13. Both the one who makes people holy and those who are made holy out of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. He says, I declare your name to my brothers and sisters. In the assembly, I will sing your praises, and again, I will put my trust in him. And again, he says, here I am and the children God has given me. Ang portion na ito ay pinamagatan kong captivating accomplishment. Captivating accomplishment. Una, na dahil sa sakripisyo ng Panginoon, sinabi niya, He made the people holy. He made the people holy, meaning the believers holy. At pagkatapos ay sinabi niya, and of the same family. And of the same family. Kaya nga tayo naging anak ng Diyos eh. Kapamilya tayo ng Panginoon. Ang Panginoon Kristo ang ating panganay. Siya yung dating bugtong na anak ng Diyos. Pero dahil may mga na-born again, naging anak ng Diyos, ay naging kapamilya niya. Naniniwala ba kayo sa bagay na yan? Baka nandan na naman yung pagkukuring kababaang loob na hindi matanggap na kapamilya tayo ng Diyos. Lalo na kapag ito ay maunawaan natin yung sinabi niya. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Kaya ba nating tanggapin yan? Na tayo ay naging kapatid ng Panginoon Kristo? Alam niyo, hindi naman tayo ang naglalagay sa ating sarili sa ganyang kalalagayan. Ang Diyos ang naglagay sa atin sa ganyang kalalagayan. Kaya tandaan niyo ito. Doon sa mga nagmamataas, naglalagay ng maraming title sa kanilang pangalan. Very dangerous yan. Yan ay pride. Pero kaya hindi ako masyado doon sa mga title. Ang ginagamit ko ay brother. Hindi dahil may ginagaya ako, kundi dahil alam ko na ako ay itinuring ng Panginoon bilang kanyang kapatid. At bilang pagpapahalaga sa bagay na yan, okay na sa akin ang brother. Hindi ito gaya-gaya. At yan din ang dahilan. Kaya iniiwasan ko yung mga title sa mundong ito. Bishop, doktor, master. Ano ba yung mga
pinagkakaloob sa atin ng mundong ito para tayo ay ilayo sa napakagandang posisyon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo, isa pang bagay na gusto ko rito ay yung sinabi niya. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Is not ashamed. Pagdating ng araw, ipipresent tayo ng Panginoon sa Ama. At ang sabi niya, hindi ko sila ikinahihiya to call them brothers and sisters. Pero sana po wag lang yun ang tignan natin. Kailangan makita natin ang isang katotohanan na sinabi rin ng Panginoon, nang sino mang magmakahiya sa akin sa lahing ito ng mga makasalanan ay ikakahiya ko din siya sa harapan ng aking Ama at ng mga banal na mga anghel. Tandaan po natin ang katotohanan yan. Kaya kung ngayon ay hindi mo pinaninindigan ang iyong pananampalataya na katulad ng tila mangyayari sa mga Kristiyanong Hudyo na ito, kailangan manumbalik ka at paniwalaan ang katotohanan ito na ikaw ay hindi kakahiya ng Panginoon kung hindi mo siya kinahihiya ngayon sa ating kapanahunan. Kung maninindigan ka at magpapatuloy ka sa iyong pananampalataya, yan ang katotohanan dito. Marami ay aangkinin yan yung hindi sila ikahinahihiya ng Panginoon, ipapakilala silang mga kapatid, pero hindi sila nagpapakita ng pruweba na sila nga ay karapat-dapat sa posisyon na ito na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, huwag tayong padadaya na panghawakan ng mga magaganda na pangako sa banal na kasulatan pero hindi nakikita yung mga obligasyon sa atin, yung mga pruweba sa atin. Tandaan natin na ang bahaging ito ng sulat na ito ay pagbibigay babala sa mga Hudyong ito na unti-unti ay lumalayo na sa kanilang pananampalataya. Kaya lamang nababasa ang mga ganito ay sapagkat ini-encourage sila ng sumulat na dapat kung nais nila na makamta ng lahat ng mga bagay na ito ay manatili sila sa kanilang kalalagayan bilang mga mananampalataya ni Kristo. Punta tayo sa verse 14 to 18. Verse 14 to 18. Since the children has flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death he might destroy him who holds the power of death. That is the devil. Verse 15. And free those who are all their lives were held in slavery by their fear of death. For surely it is not the angels he helps, but Abraham's descendants. For this reason he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Verse 18, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Ang pamagat ko sa bahaging ito, mga kapatid, ay wonderful, daring mission. Wonderful, daring mission. Inulit niya rito yung bahagi o yung sinasabi niya na si Kristo, ang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao at naging ganap na tao. At hindi lamang yan, kundi nababanggit din ang kanyang tungkol sa kamatayan. Ilang bagay makikita natin dito sa verse 14 and 15. Mga dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagkatawang tao. Sa 14 sabi niya, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil. Ipinapakita diyan na yung kumuha ng autoridad mula kay Adan, ang tao, ang inlagay ng Diyos na hari dito sa lupa sa panahon na yon, ay ngayon ay nakuha rin ng taong ang Panginoon Kristo. Yan ang dahilan at halaga ng kanyang pagkakatawang tao ng buo na ipinapakita rito sa verse 17. Dahil hindi siya maring Diyos na talunin si Satanas, kailangan siya ay magkatawang tao, maging tao, dahil si Adan ay tao na tinalo ng Diablo, pero nandirito rin ang tao, ang Panginoon Kristo, na tumalo muli sa Diablo at nakuha niya ang nawala ni Adan dahil sa kanyang pandaraya. Ulitin ko yung bagay na yan. Hindi siya maaaring Diyos na magtagumpay sa Diablo. Nagkatawang tao ang Panginoon. Naging tao siya ng buong buo. Sinasabi ng verse 17, inuulit ko sa inyo. Dahil yung mundo na nakuha ni Satanas ang autoridad mula sa tao, ay nakuha rin ng tao muli
sa Kanya sa pamamagitan ng anak ng Diyos. At isang bagay pang naaninag ko sa katotohanan yan, na kung ang Panginoon Kristo na nagkatawang tao, nagtaglay ng Espiritu ng Diyos ay napagtagumpayan ng Diablo, ay dapat ay mapagtagumpayan din natin siya, higit sa lahat ay sapagkat siya ay talunan na, nagapi na ng ating Panginoon, nagapi na ng ating panganay, at tayo naman ay nagtataglay na ng Espiritu ng Diyos. Sa verse 15, ang pangalawa, sinabi niya, to free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Bakit niya sinasabi ito? Gusto ko munang maunawaan niyo kung bakit niya sinasabi ito. Sapagkat kaya unti-unting lumalayo ang mga Hudyong ito sa kanilang pananampalataya, ay siyempre kasama ang pagkatakot para sa kanilang buhay. Kaya niya sinabi yung bagay na ito, na kung tayo ay nakay Kristo na at siya'y namatay at muling nabuhay na, ay upang ipakita na maging ang ating buhay. Kung sakali na pahintulutan ng Diyos na mawala sa mundong ito, hindi dapat nating katakutan. Yan ay kung tayo may pananampalataya. Maraming Kristiyano ay takot pa rin para sa kanilang mga buhay. Tingnan po ninyo, hindi sila magtiwala sa Diyos, kaya sila ay gumagawa ng paraan sa buhay nila sa mundong ito. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang kayang gawin para sagipin ang kanilang mga buhay. Nakakalimutan nila ang itinuro ng Panginoon. Ang sino mang naghahangad na iligtas ang kanilang buhay sa mundong ito ay mawawalan nito. Subalit sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay siyang magkakaroon nito. Pinapaniwalaan ba natin ang bagay na yan? Ano ang pagpapatunay na handa tayong ibigay ang ating buhay sa Panginoon? Minsan nga ay nakikita ko, maging yung kanilang reputasyon lamang ng mga Kristiyano, hindi nila kayang bitawan, buhay pa kaya. Kaya minsan ay hindi makatotohanan. Nasasabihin mo, ibibigay ko sa iyo lahat, pero reputasyon mo lang, hindi mo na kayang bitawan. Kaya kung totoong tayo ay napalaya na sa pagkatakot sa ating buhay o pagkatakot sa kamatayan, yan ay nagpapakita ng bunga ng totoong paglilingkod sa Diyos. Ganyan ang naging buhay ng mga apostol. It will produce yielding life to service kung totoong hindi ka natakot para sa iyong sarili. Samantala, sa verse 17 to 18, tatlong bagay, in order that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God. Another thing ay sinabi niya, he might make atonement for the sins of the people. At ang pangatlo, he is able to help those who are being tempted. Sana po ay nakikita natin ang bahagi ng sulat na ito na mensahe para sa atin. Unang-una, na huwag nating palalagpasin ang ating mga napapakinggang salita ng Diyos. At tandaan din natin na maaaring hindi pananagutin ng Panginoon ang mga nagsasawalang bahala, ang hindi nagsasabuhay sa kanyang mga salita. Pero sana para maisagawa ang mga bagay na yan ay paniwalaan natin ang mga pangakong ito, mga ginawa ng Panginoon para sa atin at mga gagawin niya pa para sa atin doon sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang bahaging ito ng Hebrews chapter 2, ay pinapakita ang warnings, clarifications, encouragement we need to believe. Ulitin ko, warnings, clarifications, and encouragements we need to believe. Yan ang pinakatema natin sa araw na ito. Magandang araw po. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Huwag na huwag kayong tatalikod. Napakamapanganib na mga huling araw na ito. At pinapaniwalaan ko na marami pang darating na kahirapan sa mundong ito. Subalit ang mga ito ang magbibigay sa atin ng katatagan para hindi tayo unti-unting lumayo sa ating relasyon sa ating dakilang Panginoon at Hari. Purihin ang ating dakilang Ama. God bless.